Good morning guys. Today is Saturday. So, ang oras pa lang ay alas 7:23 AM pa lang. Pero ginising na ako dahil sa kailangan palitan itong gulong natin. So yun, nandito kami ngayon sa tire shop. So lahat ng truck namin dito ay bago pumasok ng October 1 ay kailangan mapalitan na ng winter tire. So, andito na kami. May truck na doon sa loob. Ayan. Andito kami sa Maki Tire. So, ito pa isang truck. Si Peter. Ayan. So, dito kasi itong Maki Tire, ito ang pinakasuki ng Kelsey. Ito ang nagme-maintain ng mga gulong namin. So, yan, ganun ka prepare yung company namin na bago pumasok ang winter, talagang palitan ng winter tire yung mga gulong namin. Mapa regional ka man or mapa long haul. So yan sila. Busy. So yun, lahat ng truck ng Kelsey, ayan o, nakapila para palitan ng winter tire ang mga gulong. Ganun dito. So ito na guys, yung winter tire natin na kabit na. So ito kasi mandatory ito dito sa Canada, lalong lalo na sa mga bumabiyahe ng British Columbia, ay mandatory na magkabit ng winter tire. Kaya kinakabitan talaga ng opisina ng company namin na bago pumasok ng October 1, palit na ng winter tire. So brand new lahat ng gulong namin. Ayan. Brand new. Pang ano na to, pang ilang years na to. Dahil winter lang naman ginagamit tong winter tire. So dahil pinalitan to lahat ng gulong, 150 km, kailangan ma-retort ulit ito. Dahil syempre, double check talaga yan. Requirements ng kumpanya, 150 km ay ipapa-retort natin yan. Hindi lang ng kumpanya, kahit ng tire shop. Dahil ang mga tireman dito, tire shop ay license. Hindi basta-basta sila nagkakabit ng gulong. Kaya yun, pag-alis natin 150 km, ipapa-retort natin yan. Yun, ready na. Mamaya magkakabit naman tayo ng tire chain. Papakita ko naman sa inyo. Alright, go. A few moments later. So yun guys, good morning. Today Saturday. So nandito na naman kami sa yard. At yun, kasama ko mga bago, si Noriel at si Jelo. Puro puti na naka-display na mga truck natin dito. Wala na, nasa gilid na yung mga kulay brown, no? Mga bago. Yan sa'yo, Kenworth. Bring home na namin to. Oo. So yung mga kulay brown nandun na sa gilid, oh. Oo, kawawa naman mukhang papalitan na ng puti lahat At yun, nandun yung truck ko. So sila Noriel at Jelo ay kukuha pa lang ng class 5 license or tinatawag na full G dito sa Ontario. So habang kumukuha sila, bibigyan ko lang sila ng konting idea about sa truck, familiarize lang. Mga truck driver naman sila, pero alam niya na medyo mag-a-adjust kayo dahil mga truck natin dito mga long nose. At baka meron kayong alam na hindi ko alam, or may alam ako na hindi nyo alam. So magsi-sharing na lang tayo. Kung may alam kayo at titingnan kung okay naman, so wala na akong i-correct. Kumbaga wala na akong may bibigay na idea. So kung medyo may kulang, tsaka ako magbibigay ng idea sa inyo. So, di ba? Wala namang, hindi naman siguro kawalan ng hindi kuya. Ng taba mo 'yun. Dagdag kaalaman pa 'yun. Dagdag kaalaman. So, sana meron tayong makuha kahit konting idea. Hindi lang para sa inyo, kundi sa mga nangangarap din makarating dito sa Canada. So halos lahat ng mga video ko, may sinisingit talaga ako na sharing about sa ginagawa natin na sa truck driver. Kasi hanggang ngayon guys, araw-araw ako nag-aaral pa rin kung anong makakabuti. Hindi yung kung anong alam ko, stay din lang ako dyan.
So araw-araw ako nag-aaral kung anong mas maganda pa. So kumbaga walang magaling. Kumbaga araw-araw tayong nag-learn. Parang negosyante, di ba? Kumikita na pero nag-iisip pa rin siya kung paano mas kikita pa lalo, di ba? Tama kayo. Mayayaman na eh. Yaman na, no? Mga DPWH, di ba? Nag-contractor pa talaga. O nagtayo pa na another business name, di ba? Dahil gusto pa nilang ma-improve yung nalalaman nila. Kaso nga lang hindi maganda. Maganda resulta. Hindi maganda resulta. So tara, let's go. Punta tayo sa truck at para masimulan natin habang nagluluto si Eric. Let's go. So kayo muna magano or ituturo ko muna sa ikaw inyo muna, kuya. yung laman ng truck. Tara. Yan, welcome to my truck. Sakay na good, may sakay. Kuya, Idol. okay na umabang kuya? Oh, sige, sige. God. Oh. Malilinisan naman 'yan. So, for now dahil Kenworth yung unit natin, Kenworth, andito lahat yung pinaka switch niya ng mga headlight. Ito headlight, trailer light, fog light. Ito ilaw ng loob ng ano basta may ganyan. Cabin. Then alam niyo naman siguro tong double axle differential lock. Oh, ito yung power divider. Ito yung sa suspension, air suspension ng truck natin. Pababa. Oo. Then ito yung sa mag-region ng truck. Yung parang RPM na rin pero region para yung DPF nanghihingi ng manual region. So ito traction control, pag winter i-switch natin para nagbabalance siya pag nagdulas-dulas. So ito yung exhaust brake natin, 0, 1, 2, 3 hanggang 3 lang. Jig brake. Then ito yung trailer brake natin. Ito na ngayon, hindi na yung ganito, di ba? So, iba. So ito pindot-pindot na lang. Okay. Then ito yung dashcam ng company. Ito personal dashcam ko. So huwag kayong gagawa ng masama dahil may camera tayo sa loob. Uli ka. So start na natin. I-on muna natin yung susi. Yan. So aircon tayo. Ito aircon. Pag pinindot mo aircon. Ito yung sa kwarto na aircon. Doon. Tayo natin. Short na sir kanina lamig na lamig eh. So ayan. Awat sa display ko. Sa display pala. Ito yung control niya. Kung gusto nyong konti lang makita sa dashboard. Ayan. So ayan. Wala kang makita dahil silaw, di ba? Silaw. Pero dito ako sa number 2 para kita ko lahat. So yung application ng preno, fuel, ito sa DEF to. Yung ano ba tawag sa atin yung blue? AdBlue. AdBlue. Ito yung sa DPF. At pag tumaas yan, kailangan ng region. Ito na yung sinasabi ko na manual region. Ito yung sa fuel na consumption nya. Reservoir tank natin ito, Air 1, Air 2. So primary, secondary. Oil gauge. Ito oil temperature din natin to. Ito yung pag tumatakbo tayo pumapalo rin to. So puro oil bukod sa dito sa ano oil. Ito oil temperature. Oil gauge ito. Ito oil temperature din. So Ito sa ano kuya, sa brake, yung pag-apply mo yung consume na nahangin ko. Ayan. Brake application niya. Dito ito gauge natin sa air suspension. Kung magkakarga tayo ng load.
Oh, yan ang gauge natin. Ito gauge ng differential sa rear. Ito yung front. So titingnan din natin lagi yan kung wag umabot dyan sa pula. Kasi pag umabot sa pula, maglo-low power din yung truck natin dahil mainit yung yung differential. So yan. Ito yung parang boost din to sa pagpreno rin to. So every time na tatakbo tayo, may laman o wala, araw o gabi, mag-switch tayo ng ilaw. Obligado talaga yun. Oh. Hindi naman obligado. Isa yan sa pinaka-tips na hindi tayo gaano ma-inspection. Kasi makikita ng DOT or police or sino, kompleto ilaw mo. Unlike na nakapatay ka, posibilidad na pahintuin ka para i-check lang yung mga ilaw mo. O, di ba? So kung naka-on na, pagdaan mo, hindi ka na pahintuin dahil kita na nila, kompleto ilaw mo, walang pundi, walang diretso na. Pero kung nakapatay, posibilidad pahintuin ka dahil i-check nila yung mga ilaw mo. Ma-inspection bro. So isa sa mga tips din yon. Kasi hindi naman totally mandatory sa araw na mag-ilaw ka. Pero mas maganda nakailaw tayo. Kasi marami naman ako nakikita ng mga truck and trailer na nakapatay sa araw. Pero para based sa experience ko sa tagal ko na dito, 11 years na ako, parang hindi pa ako umabot ng 3 na inspection. Dahil lagi ako nakailaw. Wala namang bayad kuryente dito. Walang metro, walang bill. Libre. So yan. Trailer brake, parking brake, maxi. Alam mo yan, American truck, di ba? So bago natin i-release to, cambio muna, di ba? Mostly ang nakasanayan dahil walang nagko-correct sa atin. Pero matagal ko nang pinag-aralan to sa Pilipinas pala kung paano alisin yung ganito. Buksan natin yung ganyan. Ang tawagan niya dito? Grinding, no? So nagde-drive ka na American truck, parang nakasanayan natin na normal lang yan. Yang ganyan pasok, di ba? Kung ano ng truck. So palagay mo, normal o hindi? Hindi. Pero sa ganyan ang ginagawa mo. Ganyan talaga doon sa Hanggang ngayon, bago ka pumunta dito, parang ganun na kasanayan, di ba? So ito, aalisin natin yan. Walang grind. tingin na doon sa Walang grind, kita nyo. Pero lalagyan natin ng grind kung ano ng truck. Alisin natin yan. Ganyan lang. Pag mag-grind siya, ayan, ayaw pumasok, diba? Ayaw pumasok, kahit anong pilit ko, ayaw. Pag ayaw, dahan-dahan taas ang paa. Pasok na. Clutch. O, dahan-dahan lang, angat lang yung clutch. Wala na, malambot na lahat. So hindi normal yun. Kulang lang tayo sa idea. So unang arangkada, pasok, bago maxi. Hawakan mo seatbelt, siyempre, number 1. Double clutching ang natin dito. Double clutching. Sa mga patag, okay lang na bitawan ka agad ang preno. Pero wag natin sanayin yan. Kailangan unahin natin dahan-dahanin yung clutch. Oo, Pakagatin muna. Clutch muna, kuya. Oo, para patag man o paahon, masasanay tayo na gano'n ang ginagawa natin. Okay, kuya. Clutch, di ba? 1, 2. Para makasanayan nyo kasi nasanay kayo sa floating gear, di ba? Oo, wala nang... So, para hindi kayo magkasabit-sabit sa cambio, isipin nyo lagi 1, 2. Ayan. Okay, di ba? 1, 2.
Pero kung hindi nyo bibilangin yan, hindi mo maisasabay yung cambio sa paa mo. Lagi mo isabay 1, 2. Half lang yung apa ko. Tayo. Ngayon, pag magbawas, di ba, magbawas tayong cambio. 1 RPM, 2. Masok. 2. Huwag nyo pilitin yung lalagapak nyo, ano? Pwede yung tulad sa akin, bawas. Kung sasabit man, 1, 2. O yan. Grind man siya, pero hindi mo marinig sa labas. Ikaw lang nakakaramdam na may grind. Sira tayo. 1, 2. 1, 2. Walang grind, no? Walang grind. Oo. Magbawas, hindi dito uso yung namimreno ka lagi. Bawas ang cambio, segunda tayo. 1 RPM. Pag ayaw pumasok, RPM lang ulit. 1, 2. Parang hihigupin lang. Oo. 1, 2. So hindi niya kailangan na matulin pa para maipasok mo yung cambio. Kung nag-aaral lang tayo, kung sa highway 1, 2, segunda. Primera. 1, 2. Tagal ba yan? Oo. Kasi pinipilit nyo yung ayaw yan. Ganyan, pipilit. Lagyan nyo RPM. Di baling mataas, huwag lang mababa. Oo, yung RPM. Okay. Sila naman guys. Okay. Try. Pagkaran ba yan? Basta tuwing uupo kayo at may instructor, check nyo yung upuan nyo, side mirror kung okay sa inyo, kung malayo o malapit yung manubela, yan ang pinaka siyempre number 1 lagi, seat belt. Tapos pag sumakay yung examiner, kumustahin nyo kaagad. How are you? Ayan. Seat belt. Maxi. Siya, medyo sanay siya dahil American truck ang hawak niya. Yung pagbabawas naman ng cambio, kumbaga sanay, marunong ka magdagdag. Yung pagbawas ang kailangan marunong ka rin magbawas. Hindi pwede dito yung ngeng-ngeng. Ngeng! Ganun lang, one time lang. Oo. Kasi hindi papasok yung ngeng-ngeng. So, kwarta yan. Bawas ka segunda, yung speed na yan, pang segunda. Sige. Isang apak lang, hang! Yung RPM mo, bagsak eh. Oo. Sige, dito lang, ikot-ikot lang, bawal tayo lumabas. RPM mo, di baling mataas ang RPM, wag lang mababa. Sa punto lang para sa sumakit yung RPM. Dito. Timbangan niya. Yun, sa hindi ka na gaano mahirapan. Medyo okay ka. Tama talaga kasi nung kami kaya meron ka lang, rating. Kami lang. Walang mga tips kasi nga, diskarte eh.
Kaya ligtas talaga ang may anak. Oo. Parang narinig ko kay Ernie Baron niya ba yan? Pero hindi, mga papa. Dito lang kuya? Ikot pa. Sige, ikot ka pa. Ang gamayin mo dyan yung dagdag tsaka pagbabawas. Oo, yun. Yung aparta ka, sarado mo yung bintana. Para masanay ka na tahimik yung truck. Okay, bawas kami. So si Jello naman ang tatry dahil okay si familiar, may familiar talaga. Pasok na yun. Oh, pasok na. Konting na lang adjustment kung may kulang sa kasi iba ang truck, hindi ganito ang truck gamit niyo, di ba? So baka kung anong truck gamit niyo, bago man o luma sa driving school. Sinagad ko atras. Atras yan. Oh, primera. Pero pag loaded tayo halimbawa makamaneho na kayo, pag loaded tayo, lolo lagi gamitin nyo, arangkaga. Kasi kung sa Pilipinas, nasanay tayo sa primera, segunda ang gamit, di ba gaganon-ganon ang truck bago arangkada. Matakaw tayo sa clutch. Kasi hirap na hirap yung truck eh. Kaya na lining. Oh, clutch ang napupersa doon, hindi yung driver. Maxi. Double clutch, sir. Ano? Oo. Kasi yan ang sa school, tsaka sa road test nyo. Nararamdaman ko yung binobak na. RPM. Lakas, RPM. Lakas. Dito. Sige, practice lang. Anayin mo ng 1, 2 para matiming mo yung pagkambyo. Sa mga puti, tinuturo nila yan, clutch, yan naman sila. Clutch. Bisaya eh. Ewan ko. Kawan. Para mas madali. Hey, 1 RPM, 2. Hey, isang apak, 1. So yun guys, tapos na kami mag practice kahit papaano, sana meron sila nakuha kahit kunting idea. Malaki So, idea. Ano masasabi mo? Kailangan practice talaga kasi hindi biro yung talagang mangangamote ka rito. Totoo yan. Ako na mag-certify kasi kung mga Japan lang kaya, pero ito ibang usapan to. Kaya mahal lang pa dito yung sa test na magkukuha ka sa lisensya. $500,000 yan. Kalahating Kaya, milyon lisensya. Hindi biro yan.
kailangan tutusin, dapat kailangan perfect. Yun nga sinasabi nila, practice, more knowledge yata. Ano ba? May kasabihan yun, di ba? Practice until you make perfect. Yun. Oh. Practice makes perfect. Yun. Kasi Talaga nito? ito yung sinasabi ko eh. Absent ako nung English na. Alas 9 yata yung schedule ng English. Alas 8 absent na ako. Yan, ikaw, ano naman sabi niyo mo, Noriel? More practice pa rin. Yung mga kuwan dyan, yung mga siyempre, hindi naman may iwasan, may mga haters naman sabihin nila, sisiw lang yan. Wala talagang Pag sisyo nandito dito. kayo, malalaman yung sitwasyon nito. Walang easy dito. Walang easy dito, Oo. mahirap to. Nasabi ko, Totoo pala, no? Totoo talaga. Kasi nung nasa Pilipinas ako, kampante talaga dahil truck driver naman ako, kaya ko yan. Pero pag nandito na, nandyan na kasi yung umahalo yung kaba, tapos baka makasira tayo ng truck, or maraming lumalaro sa isip natin. Kaya yun, wag sana masamain ng iba yung ginagawa ko dahil gusto ko lang makatulong, makapag-share ko anong experience namin dito. Kasi dumaan din kami, yung dinaanan nila, dinaanan ko rin yan. So, yun nga lang, mas merong advantage yung nakahawak na ng mga American truck. Kaya, di ba, alam nyo naman, sa interview, may experience ba kayo sa American truck? Yan ang unang tanong. Kasi, wala talagang Japan dito sa puro American truck talaga. Kaya, sa interview, yun na kaagad ang tanong. May knowledge ba kayo sa American truck or may experience? So, diskarte nyo na lang yan. It's 6-wheelers ito. Kasi, kuwan yan makikita yan sa final pagdating ng practice. Diyan talaga kasi yung mga minus points kada grind nyo, minus minus points. yan. Ay ko, billion yan. Pero kayang-kaya yan dahil may driving school tayo para pagpraktisan, pag-aaralan. Kaya dapat pag-aralan talaga. Focus, di ba? Focus, Kuya, pa-shout out daw sila kuya sa'yo. Ayun. Ano, kuya? Shout out kay Larry TV, Jan 2? Jan. Jan. Okay, shout out kay Larry TV, Jan, Man, Ken, Jacob, Amari, JB, at kay Ani. An. Shout out sa inyo. Yun, kasama ko na si Noriel dito. Okay. Salamat kuya. Okay, sana meron kayong nakuha kahit konting idea lang. Malaki. Yun lang. Malaki, kuya. Malaki. Kita mo. Kasi yung maliit, hindi yan mabulalaki kung walang maliit. Kumbaga, walang malaki na nakakapuwing, kundi maliit. Ang layo, no? Ang layo ng topic, no? Ito kasi. Pero totoo yun. Totoo yun. So, yun. Kuya, salamat kuya. Good luck sa inyo. Sana Sana gabayan kami. kung may time pa na nandito pa kayo sa kung mayroon kayong tanong lang kayo, or kung nandito magpa-practice pa ulit tayo. Okay kuya. Okay? Okay kuya. Paki-off. Yan. Digit na lang. Okay. Balik mo. Yan. Alright, so yun lang guys ha. Ingat-ingat, drive safe, at takbong pogi lang. Salamat kuya. Okay. Kuya, thank you.